para sa idol nyo, sa artista, o sa mga umahabol ngayon. Yung palakpak na nag-bless para kay Lord. Come on, church. It's me, you have rescued. Sing it out, Jesus is alive. Come on, church, sing it. The empty cross, the empty grave. Now we turn, you have walked the way. Shout it out, Jesus is alive. He is alive. You wash my sin away. Oh, I feel it, I feel it. I'll never be the same. Come on, church, somebody come on. When it's time to keep that place, we last we debate. Jesus, you are mine. Take a joy and perfect peace. Everything finally mercy. Celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, I feel it, I feel it. You wash my sin away. I'll never be the same. Oh, I feel it. You wash my sin away. Oh, I feel it. I'll never be the same. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way, Jesus. And oh, I feel it. Come on, try to sing it. Come on. Oh, I feel it. I'll never be the same. Oh, I feel it. Oh, I feel it. Oh, I feel it. You wash my sin away. Oh, I feel it. I'll never be the same. Oh, I feel it. You wash my sin away. Oh, I feel it. I'll never be the same. Oh, oh.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for today, Lord God, for this morning. Naginisig mo kami, na malakas kami, Panginoon. Salamat, O God. Nakapunta kami na safe and sound, Panginoon, sa lugar na to. Lord, salamat, O God, sa bawat araw na binibigay mo sa amin. Salamat, O God, na hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, O God. Right now, Panginoon, this morning, we're going to worship you, O God, in spirit and truth. Holy Spirit, touch our heart. Feel your presence right now. Maramdaman namin yung presensya mo lahat this morning. Holy Spirit, we need you lahat this morning. Thank you, Jesus.
darkness, we were waiting. Without hope, without love, deal from heaven, you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin made the world, from a throne in endless glory, to a bride in the dawn. Our church sing again. In the darkness, we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came the word, from the throne of endless glory, to the cradle in the dead. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Come on, church, raise your hand. Raise your hand, Lord Jesus. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for your presence, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin. Thank you for your love, for your overflowing love, Panginoon. Thank you for the peace, for the freedom, Panginoon, in this morning, for your word, for your promises, Panginoon, in our lives. We honor you, Lord God. We glorify you in this place, of God. And everybody say, Amen, amen. Come on, church. Come on, clap your hands for Jesus. Sige po, hanap ka ng tatlong katao. At batiin mo na masayang araw. Sige, ibig ba? Sabihin mo masayang araw. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yun po, mag-settle lang po tayo. At tama po tayo sa ating pagtatay sa Lord. Ano kita nila? Yun po, yun po natin yung mga ating kalooban sa mga ito. Lalo ba? Meron na po ba lahat? Naka-ready na po ba yung mga envelopes? So guys, good! All the time. All the time. God is good. Sige po. Ready na ba tayo sa ating pagtatay? Sabi po ni King David dito sa 2 Samuel 24:24, I will not give my God that which cost me nothing. Sa Tagalog po, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. So ito po yung verse, ang kwento po dito, noong panahon ni King David, naghahandog po siya na gumawa ng isang malaking altar na ibibuild niya para kay Yahweh. So, siyempre, pag siya naghandog ng gano'n, talagang makakailangan talaga siya ng mga resources like yung finances niya o yung mga kailangan ng gamit. So, hanggang sa nakakita siya ng lupa, at ang lupa na yun talagang binibili niya para sa tayuan siya ng tayuan ng altar para kay Yahweh. So, sabi ng may-ari, sige po, sa inyo na lang, huwag nyo na pong bayaran yung lupa, sabi niya. So, sa madaling salita, lahat po ng pangangailangan ni King David, talaga naman ibibigay ng mga tao doon para lang magawa yung gusto niyong gawin. So, sabi po ni David dito, hindi, sabi niya, kailangan po babayaran kita, sabi niya. Kailangan sabi niya po dito, sapagkat hindi niya po maghahabos kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. So, ibig sabihin talagang magsasakripisyo talaga siya ng mga finances para sa sarili niyang pera, gano'n. Kailangan niya talaga bilhin. So, parang sa atin po, sa ating paghahandog, ano po ba ang paano po ba kayong maghandog sa ating Panginoon?
Yung po bang may kurot sa inyo o parang napaka-basic lang ng pamibigay? No, yung tingnan po natin pag minsan, no, makakita ka sa daan, yung mga namamalimos. So minsan bibigyan natin sila, di ba, yung parang barya lang, parang walang kurot sa atin. Basic lang, parang madali lang. Hindi ka man natina, hindi man natina yung parang sa amin, minsan sa bahay, mayroong mga kumakato, di ba? Bibigyan namin yan, hindi pera, bigas. So siya kami bigas. Pero yung bigas na yun, yun yung bigas na hindi na namin talaga kailangan. Baga yung, kunyari, yung bibigay sa mga, yung hindi kagandahan. Yung tama lang, pero may bigas na mas maganda. So ganun din po sa akin sa pagbibigay sa akin sa Diyos. Dapat yung may kurot, yung may konting sakripisyo. Kumbaga sa ano, ang magbibigay ka, hindi lang yung, kunyari, dati, di ba, pag nag-cover ka sa ibang church, yun, gaganyan mo yung bulsa mo, tapos ihahawi mo yung mga papel-papel, sa kumano sa ilalim, pakita mo yung coins, yun, ang bibigay. So sa Diyos, hindi po gano'n. Ganyan po yung paghahandog ni King David, talagang sakripisyo. So para sa atin, pag nagbigay ka, dapat may sacrifice talaga. Kumbaga sa ano, pambayad ko ng reni, kailangan ko reni. Di ba? Masakit lang yan kasi pambayad yung kuryente, pambayad yung tuition, baka kayo may pambayad kayo may. So, dapat meron mo kurot sa inyo yung pagbibigay. Hindi lang yung napaka-comfortable mo magbigay kasi kumbaga sa ano, bariya. Hindi po gano'n. So, tignan po natin yung mga puso natin when it's come to giving to our God. Kung paano natin siya pararamana sa pagbibigay. Yung ba yung the best mo o yun lang yung komportable ka magbigay. Parang sabi ni King David, yung walang halaga. Gusto niya yung may halaga sa kanya. So ganun po, lagi po natin tandaan yung pagbibigay ganun po. Pagdating kayo. Kaya nga po may principle yung Bible pagdating sa pagbibigay. Pag dumating na yung pera sa'yo, huwag mo huli. Yun na muna. Kumbaga sa ano, dumating yung pera. Lord, ito na yung sa'yo, mauna ka na. Tapos sa kanila yung mga budget na yan. Hindi yung budget muna, huli si Lord. Pagdating kay Lord, sigurado, balian na yun eh. Sigurado, latak niya mo eh, di ba? So, gano'n. So, doon ko yung sinasabi, yung nakita natin kay King David dito sa 2 Samuel, kung paano siya magbigay kay Lord. Kailangan talagang sakripisyo niya. Although, tinutulungan na siya ng mga kababayan niya na ibig yung altar, ng libre pa kayo lupa. Pero hindi na tinanggap na libre. Kailangan babayaran niya. Dahil doon na sacrifice niya, na ipakita kay Lord yung talagang effort niya. Ganun. So, sige po. Tayo dito ngayon, and let's hold our tithes and offering. And that's right. Ang namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Isang pagod, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Lord, thank you for your goodness and kindness and faithfulness sa buhay namin. As we give, O Lord, yung aming tithes and offering, salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano kami, Lord, sumunod sa iyong mga utos. Lord, ito yung inuutos mo na magbalik ng mga kaloob at magbigay ng handog sa iyo. Bago mo pa man, Lord, ito inuutos, alam ko namin na binigay mo na yung mga ibibigay namin, O God, that you provide everything to us, O God, pangangailangan namin. Lord, we pray to bless us, to be a blessing to others, O God. Lagi po namin aasahan na i-bless mo kami, hindi lang sa personal namin, kundi para ma-bless yung iba. Help us, O Lord God, yung mga finances na binibigay namin sa iyo ay magamit sa iyong kaharian, sa iyong simbahan, sa iyong ministry, sa mundo ito. Salamat, O God. We give you glory, honor, and praise. To mighty name of Jesus, we pray and say, Amen. Ito makapepe, ne? Malaman yun. Good morning po sa lahat. Good morning! Good morning po. Morning! Sino po yung mas
masaya ngayon. Pag tingin mo kapatid mo, masaya ba yun? Masaya. Happy day. Happy day. Welcome to our church po. Yung mga bago po, o yung mga katiyan na pinawelcome namin po kayo dito sa aming church. And welcome po dito. Amen po ba? Amen. Ako pala si Bernardo Esmeralda. Pastor Bernardo. Isa sa mga primary leader ng ating pastoral nila. Amen. Sige pala pa natin sila. Pagdating nga, pag nitutuluyan mo yung kalay pwede yan pumulutan. Pwede yan pumulutan. Amen. Kapag sa Word of God, kailangan excited po tayo. Amen po ba? Sino po yung excited para makarinig ng salita ni Lord? Amen. Sino po yung excited na may courage, malipat our faith, no? And sino po yung excited na yung gagawin ni Lord this year, no? Kasi yung ano natin ngayon, prophetic word. Ano po yung prophetic word natin ngayon, this year? Breakthrough. Amen. Kailangan maka-breakthrough tayo. Amen. Amen. Yung message po natin ngayon is part 2. Kasi last Sunday, yung message po ni Ate Wilma, no? Yung keys to breakthrough. And ngayon, yung part 2, ito po, no? Susundin po natin. And parang the same lang, pero different revelation. Amen po ba? Amen po ba? Mag-amen kayo po na yan po ito. Wala na po pa ng kasabi ngayon. Kapampangan tayo po yan. Para magkapampangan na ako, magsalita Tagalog eh. Tagalog? Ito yung Tagalog? Mga hindi yan eh. O sige yan po. Chinese na ako po yan. Pagkasabi sa katabi mo, breakthrough. Breakthrough. Amen po ba? Sige yung may power. Breakthrough. Breakthrough. Amen. Amen. Sige po, no, yung pag-aaralan po natin ngayon, yung number 1 po, life of prayer and worship. Ang ating buhay, panalangin at pagsamba sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ito yung nakakalungkot lang, no? Ito yung nakakalimutan na ng maraming Kristiyano. Yung prayer at ang pagsamba natin sa Panginoon. Ano na yung ginagawa ng mga iba ngayon? Iba na yung iba na yung prayer. O hindi na mag-pray, nakakalimutan na mag-pray. Nakakalimutan na rin sumamba sa Diyos. Amen? Kung hindi mo i-invite, di ba? Kaya nandyan po kayo para i-invite yung mga tao na nakalimutan na hindi na nakapag-pray, hindi na nakapag-church, nakapagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kailangan i-remind natin yung mga kasama natin na parang hindi na nakalimutan na or hindi na masyado church or yung dating on fire, dating church, no? Dating todo-todo magsamba, todo-todo mag-pray sa Panginoon. Ngayon, nabisi na, no? Nakalimutan na, no? Binigay lang yung prayer niya, nakalimutan na sa Lord. Amen? Huwag po tayong maging naman, no? Kapag binigay ni Lord yung prayer natin, lalo tayo kumabot kay Lord. Lalo tayo umasa kami sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. At yung pangalawa po, love for the Word of God. No? Ito din yung nakakalimutan na rin. Puro na lang TikTok. Puro na lang Facebook. Amen? Binabasa yung, ano ba yung chismis ngayon? Amen?
nakakalimutan na natin yung Book of God. Ano po yung Book of God? Yung Word of God. Amen po ba? Gusto po natin magtagumpay sa bawat araw na binibigay ni Lord. Gusto niyo po ba magtagumpay sa bawat araw ni Lord? Na sa bawat araw na binibigay ni Lord. Gusto niyo po ba? Amen. And sabi ganyan sa Bible, meditate day and night yung word ni Lord. Amen. And then yung pangatlo, life of faith, no? Kailangan ipamuhay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi lang po tayo, Christian tayo, Sunday and Monday to Saturday, hindi na po. Amen. Kailangan ipakita po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, sa mga tao na nakapaligid natin. Eh yan, Kristiyano na talaga yan, ano? Kasi nga, hindi yan yan. Amen po ba? Kailangan, hindi lang tayo sa salita na Kristiyano tayo. Even sa gawa po. Amen po ba? Sabi nga, faith without action is dead. Diba? Last Sunday. Kaya po, tandaan na po natin, no? Kailangan yung Christ-likeness lagi makikita sa buhay natin. No? Mag-church shopping, chismosa niya. Mag-church shopping, nakasulaw gali. Tindan mo na po kayo, mag-church na ako man, nakakasulaw gali. Diba? Aluwa po yung kasipin yun, alam po masulaw gali yan. Dito po aluwa. Amen! Alam po masulaw gali yan. Amen po ba? Amen! Dito po makalang sa kasipin mo. Dito po masulaw gali. Dati masulaw gali. Pero binayo na ng Lord. Amen po ba? And then number 4, yung life of being a witness. Amen? Amen po ba? Tandaan po natin, no? Tayong tinanggap na ni Lord. Witness tayo kung gaano kabuti si Lord sa buhay natin. At gaano kamahal tayo ni Lord nung pinako siya doon sa cross. Amen? Tayo yung witness na magpapatuloy sa ginawa ni Lord. Na magpapatuloy na magpa-spread ng salita ni Lord. Amen po ba? Pag-uusapan po natin na yung mga key verse for this morning. Amen po ba? Tayo yung mga ambassador ng Panginoon. Kapag sinabi pong ambassador, kailangan i-represent ni Lord kaya makanano po. Makanano tayong magyabe, makanano tayong ano yun? Paano mo i-share yung word ni Lord? And then, paano mo rin i-share yung salita ni Lord sa buhay? Anong ginawa ni Lord sa buhay mo? Alam niyo po, kapag ambassador ka ni Lord, kailangan every family na hindi pa nakilala sa Panginoon, especially our family, no? Ipakilala natin si Kristo. Amen? Amen po ba? Kasi, tandaan po natin, oh, yung mga tao ngayon, kita mo, stress yun. Hanggang ngayon yung sabi, yung tsura pa, stress na. Amen? Alwa po yung kasipin mo na. Amen? Amen po. People need Jesus. No? Tandaan po natin sa panahon ngayon, yung mga tao kailangan si Jesus. Amen? Ang dami pong stress, ang dami nade-depress, even nagpapakamatay. Amen? Because they hopeless. No? Hindi nila alam. Kumbaga, nawala na sa kanila yung pag-asa. Amen? Especially yung mga kabataan ngayon, no? Madami tayong naririnig na nagpapakamatay because of stress, depressed. No? Amen po ba? Kaya nga, people need Jesus. Kailangan maging witness tayo na tayong mga representative ni Lord. Kailangan i-share natin si Jesus. Amen po ba? Hindi lang tayo si Bawe, hindi lang tayo tagaupo. Kailangan meron tayong gawin. Amen? Because
Mahal natin si Lord, di po ba? Mahal natin si Lord, di po ba? Yan, sinabi niyo po yan, ha? Kailangan sundin po natin siya. Amen? Sige po, pag-usapan natin ngayon yung number 1. Ano po yung number 1? Life of prayer and worship. Nasabi po ganyan sa Acts chapter 16, verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Verse 26. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Amen? Ano po yung ginagawa ni Paul and Silas dito? Nagpa-pray po sila. And nagkakanta. Nag-worship kay Lord. Ano po, nakakulong sila dito eh. No? Tapos nagkaroon ng matinding earthquake at nakalag yung panikala. Alam niyo po yung kwento nito, dahil, alam niyo po, bakit nakulong sila Paul and Silas? Kasi po, sa pagiging witness nila, pagiging ambassador nila para kay Lord. Kaya nakulong po sila. Hindi po ba blessed na blessed tayo ngayon? Kasi nagsishare tayo ng Word of God, ng Word ni Lord, hindi tayo nakukulong. Pero sila Paul and Silas, nakulong sila dahil kay Lord. Dahil in-spread nila yung salita ni Lord. Amen? Kaya po, blessed na blessed po tayo. No? And then, nangyari dito, nakulong sila. Nangyari, nag-pray sila ng matindi. Prayer na matindi. No? Naalala niyo po ba? Nung kayo nag-pray na matindi. No? Kasi nare-remind tayo dito na maging katulad natin sila. In every situation, in every circumstance sa buhay natin, kailangan mong mag-pray. Kailangan mong sumamba sa Diyos sa bawat pagkakataon na binibigay ni Lord. Amen po ba? Hindi po yung kapag may problema lang, doon ka lang nag-pray, nag-worship. Kapag wala nang, kapag in-answer prayer ka na ni Lord, wala na, hindi ka na nag-pray. Hindi ka na nag-church or sumasamba sa Panginoon. Amen po? In good ways and in bad ways, pray and worship the Lord. Amen po? Alam niyo po yung nangyari dito? Takot na takot yung mga bantay dito eh. Dito po lahat ng mga prisoner lahat ng mga bantay ni Paul and Silas na born again. Na-share nila yung Word of God. Amen po ba? Kaya po dito makikita natin ano man yung sitwasyon mo sa buhay. Marami ka man challenges, trials sa buhay natin. Kailangan gawin pa rin natin yung pinapagawa nila. Amen po ba? And then sa Romans chapter 12 verse 1 sabi ngayon, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship to the Lord. Amen po ba? Amen. Ibigay po natin ng buong buo sa Panginoon yung sarili natin. Amen po ba? Kasi po, kung tutusin mo, hindi na sa atin to eh. Kay Lord na. Kasi sa cross, tinubos niya tayo, rinidim tayo, at binago tayo. Amen? Kaya yung katawan tao natin ito, hindi na sa atin. Para kay Lord na. Amen? Kaya po, ingatan po natin yan. No? Huwag po natin lumusin. Kasi
The temple, the Spirit of the Lord, nananahan siya sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Kailangan yung mga buhay natin, no? Yung buhay natin, nakaka-bless ba? Tanungin mo yung sarili mo, no? Nakaka-bless ba yung buhay ko ngayon? No? Nakaka-glorify ba? Nakaka-glorify ba sa Panginoon yung buhay ko ngayon? Yung ginagawa ko ngayon? Amen? Amen po ba? And then, so John chapter 4, verse 23, yet the time is coming, and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father is. Amen? Yung mga totoo na nakaranas ng pagsamba sa Panginoon, yun yung yun yung nakaka-please sa Panginoon. Yun yung nakikita ni Lord yun sa atin. Amen? Alam niyo po, minsan nakikita ko, every time na praise and worship po tayo, wala lang gana. Amen. Kailangan kapag praise and worship po, kapag sumamba tayo sa Panginoon, ibigay natin yung best natin. Amen. Amen po ba? Amen. Kapag nag-worship po tayo, huwag natin isipin yung katabi natin. Kasi, within you kumbaga, si Lord, kayong dalawa lang. Kasi si Lord yung sinasamba ko, hindi yung katabi mo. Si Lord lang yung sinasamba natin. Amen. Kailangan i-express natin gaano natin kamahal si Lord. And isa sa pag-express natin sa love natin sa Panginoon, yung pagsamba. Ang totoo ng buong puso. Amen po ba? Kaya po, and then sabi dito, do not forget to do good and to share with others. For with such a sacrifice, God is pleasing. Sabi niya sa Hebrew chapter 13, verse 16 po yan. Do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifice, God is pleasing. Amen? Kaya po, huwag tayong magsawa na gumawa ng mga mapubuting gawa sa ating mga kapwa natin. Amen? Kasi yung nalulugod naman yan si Lord. Amen po ba? Amen. Our worship should be getting better every day. Kailangan every day, no? Nagiging better yung pagsamba natin sa Panginoon. Hindi lang yung pagsamba natin dito sa bawat ginagawa natin. Kung tama ba yung ginagawa mo, no? Kung nakakalugod ba yan sa Panginoon, yun po yung tunay na pagsamba. Amen po? Our consistent prayer should be growing deeper. Kaya po dito, no, lagi namin ni-encourage na mag-pray po dito. Meron po tayong Wednesday prayer po dito, no? Yung oras po na 7 p.m. No? Alam niyo po, kapag yung church hindi na nag-pray, mamamatay po yun. Amen. Kapag wala na pong nananalangin, yung church, malungkot yun. Amen? Kaya po this Wednesday, encourage ko po kayo na mag-attend po tayo. Magkasama po tayo sa corporate prayer po natin. Amen? So gusto nating maranasan yung presensya ni Lord every time na nag-enter tayo dito, no? At kung gusto mo na talagang at peace ka, no? Yung prayer, kailangan, kumbaga, prayer, gawin natin lifestyle, no? Parang pag-toothbrush natin, huwag natin kalilitan. Amen?
Kasi yung prayer, ito po yung number 1 natin na kailangan. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, join tayo. Amen po. And then number 2, love for the Word of God. Pagmamahal sa salita ng Diyos. Sabi nga yan sa Job, chapter 23, verse 12, I have not departed from His command, but have treasured His word more than daily food. Amen. Kaya po maging ganun tayo. Yung character ni Job, gaano niya pinapalagan yung salita ni Lord. Amen. Hindi lang niya tinitreasure, no? More than daily food, sabi ko ganyan. Kasi may physical na food tayo eh. Diba? Yung kinakain natin. Yun yung para sumigla tayo, diba? Para malakas tayo. Yung physical food natin. Kailangan daily kinakain natin, di po ba? And para sumigla po, then yung spiritual life natin. Ito po yung kailangan natin. Daily devotion, daily reading the Word of God. Amen po ba? Sa Psalms chapter 119 verse 11, sabi niya, Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Amen? Kailangan i-treasure natin yung salita ni Lord sa puso natin. No? Ano pong gagawin natin? Iset po natin yung sarili natin na kasi yung dito, iba sa atin, hindi na talaga nakakapag-read ang salita ni Lord. Word of God. Amen po ba? Na-focus na lang. Kasi mas matagal po yung pag-Facebook, pag-TikTok, no? Pag-awak ng cellphone. Pagbasa sa mga news nangyari, meron yung pinaka-mahalaga talaga, yung Word of God. Amen po ba? Kaya po simulan po natin na basahin ulit yung salita nito. Amen? Kasi kapag, di ba kapag mamasada mong news, kayang Facebook, or ka rin man, di ba mas stress na ako? Di po ba? Ay ka, may impeach niya, alam mo yun, di ba? Sara Duterte, alam mo yun. Di ba? Talagang lalan mo makaka-stress eh. Pag mamasa kang news eh. Ay, hindi na ako matupil siya. Gimado naman yung pera, di ba? Kung gimado naman yung pera, di ba? Kung may stress ka talaga. Pag may focus ka rin. Amen po ba? Pero kapag mamasa kang Bible, start mo binasa yung Bible, may courage ko. Amen? Mali pa big faith mo talaga na agyo mo. Kang susuko na kakit eh. Pero haba sa aming salita ng Lord, may encourage kami sinabi. Amen? Amen po ba? And then number 3, life of faith. Ito po, no? Kapag sinabi kong life of faith, ipamuhay po natin yung pananampalataya natin. Amen? Dito sa Matthew chapter 14, verse 29, ito po yung kwento nito. Alam na natin po ito. Yung kwento nito. Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Di ba alam na po natin ito? Yung story nito? Sinabi ko na po ito nung last na no? Dito yung nangyari dito. Yung mga disciple ni Jesus, pumunta sila sa, naglakbay sila sa sumakay sila ng bangka. Pinauna sila ni Jesus. Sabi ni Jesus ganyan, mauna na kayo, susunod na lang ako. Sabi niya ganyan. Amen. And then,
Ano nangyari nung sumunod si Jesus, nakita nila si Jesus naglalakad? So, saan? Sa tubig. Sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ni Jesus, "Akam," sabi niya ganyan, "pumunta kayo dito," sabi niya ganyan. And, sino lang yung malakas na loob na pumunta? Si Peter. Amen po ba? Si Peter lang yung nanampalataya kay Jesus. 12 po sila, pero si Peter lang yung nanampalataya kay Jesus. Ano nangyari po nun? Nakapaglakad si Peter sa dagat. Amen? Amen po? Kasi kapag meron kang matinding pananampalataya kay Lord, yung possible, gagawin niya imposible. Yung imposible mong magawa, pero kay Lord, walang imposible sa kanya. Amen po ba? Amen? Kaya po yung pananampalataya natin, no, kailangan malibag. Kailangan ma-revive ulit. Amen? Kasi, hindi ka pupunta kay Jesus kung wala kang pananampalataya. Na matinding pananampalataya eh. Amen? Tayo po ba talagang swimming pool? And then, ang sabi sa Luke chapter 17 verse 6, sabi nga niya, he replied, "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you." Amen? Ibig sabihin po nun, kapag meron kang pananampalataya, kahit maliit lang, kikilos si Lord. Amen? Kailangan mo lang small faith. Isili, ito po yung pinakamaliit na buto sa buong mundo, yung master seed. Kung nakakita lang po kayo ng ganito, ako hindi pa. Kaya yun po, no, yung illustration dito na pinakamaliit na buto, kahit ganun lang na pananampalataya, kikilos si Lord, mag-move si Lord. Amen po ba? And then, sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Amen. Yung nakikita mo na, yung naniniwala ka, na kahit hindi pa nangyari. No, that's faith. Pag sinabi si Lord, ni Lord sa inyo, pagyayamanin kita, pero naniniwala ka, that's faith. Amen? Amen? Sinabi ni Lord sa iyo, magkakabahay at lupa ka, pinaniwalaan mo. Amen? Amen? Si Lord, hindi natin nakikita pero pinaniniwalaan natin. Amen? That's faith. Kaya, kailangan, no? Pakita natin sa mga tao na meron tayo talagang paniniwala, pananampalataya sa Panginoon. Paano? Paano natin mapapakita? Sa pamagitan ng mga gawa natin. Amen. Natutuwa talaga tayo na Kristiyano na naniniwala sa Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kaya po, sa Lord, sa Diyos lang tayo magtitiwala. No? Hindi sa ating sariling makakayahan. No? Kasi kapag may depende na sa sarili mo, ayaw na kailangan ni Jesus. Yeah? That's pride, no? Yun yung, alisin natin yung pride natin, no?
about na kaya natin, kaya ko na yan, parang gano'n, no? Pero in baga, nagsisisi ka, hindi ko pala kaya. Amen? Kaya dito, tanging magtitiwala tayo, no, sa ating Panginoon. Amen po ba? Buong buo na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi, kapag nagdepende tayo sa ating sarili, mapapagod lang po tayo. No? Marami tayong kakilala na napagod na sa buhay. Because, ano yun? Kasi nagdepende sila sa kanilang sarili. Tandaan po natin, no? Lagi tayo magre-rely. Lagi natin i-acknowledge yung Panginoon. Si Lord sa buhay natin. Amen? In every achievement na narating natin, ano ba yung narating natin, no? Kailangan si Lord pa rin yung mag-glorify. Amen po ba? Hindi yung sarili natin. No? Lahat ng kaluwalhatian kay Lord lamang dapat. Amen? Kaya po, always humble. No? Yung sarili. Lagi tayo magpakumbaba sa lahat ng bagay. Especially, meron man tayo na-achieve sa buhay na always humble ourselves. Amen? Dahil si Lord yung nag-aangat, si Lord yung nagbe-bless sa buhay natin. Hindi naman yung ibang tao. Ginagawa lang gamit or instrument para ma-bless tayo. No? Pero si Lord pa rin. Amen po ba? Amen. Si Lord pa rin yung kikilos sa buhay natin. Amen. For we live by faith, not by sight. Whatever you can believe, you can achieve it if you act on it, sabi yung ganyan. Kaya po, faith without action is dead. Di po ba? Kailangan ipakita natin yung pagkakasyahan natin, pananampalataya natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kalimutan mo kahuli yung ganyan niya, parang kasi hindi nasawa yun, Kali po makakita. Amen. Iya po awin ng asawa yung ito. Amen po ba? Kailangan bakit tao nakasyahan tao. Then number 4, life of being a witness. Sabi nga niya sa John chapter 4, verse 28 to 30 and 39. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way towards him. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever. Alam niyo po yung kwento nito, yung nawaw si Jesus. Tapos, merong babae doon na Samaritan. Nagigip ng tubig. No? Nalala niyo po ba? And then, namit ka si Jesus. Sabi nga ganyan, bigyan mo akong water, sabi nga ganyan. Sabi niya sa babae. Pero sabi ng babae, Lord, sabi niya, hindi po pwede. Kasi pinagbabawal nila yung mga Samaritan saka yung mga Hebrew. Bawal po mag-usap talaga eh. Ganun po yung sa dating panahon na. And then, tapos, yun nga, no? Nung nag-share si Jesus dito, sabi ko niyan, sinare yung buhay niya
baga, inano ni Jesus yung buhay ng babae. And then, sinabi niya, yung asawa mo ngayon, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Baga, marami siyang kinakasama. Parang gano'n. Nalaman niya yung buhay niya. Parang gano'n. Tapos sabi ni Jesus, gusto mo ba ng tubig na hindi ka na ulit mahuhaw? Sabi niya. Amen? And then, yung babae, sabi niya, Opo, Jesus, sabi niya. And then, pagkatapos, yun po, no, nalaman niya na si Jesus nga, yung kausap na ngayon, siya yung Messiah. Ibig sabihin, siya yung tagapagligtas. And then, bumaba siya sa town, sa barangay nila, pinagkalat niya. Naroon yung Messiah, yung hinihintay natin. Pero lang yung sinabi niya. Sinabi niya sa akin, kahit hindi, parang, ganito yung sinabi niya na hindi ko man nalaman niya yung buhay ko, hindi ko naman siya kilala, hindi ko naman sinabi yung buhay ko, pero alam niya. No? And then, yun, sabi niya, naroon yung Messiah. Yun lang yung sinabi niya, pero yung buong taong, buong barangay po, na-born agad po that time. Amen? Yung sinabi niya, yung testimony niya, yung experience niya kay Jesus. Yun lang po yung sinabi niya. And then buong barangay, nasib na. Ganun din po tayo, no? Katulad ng Samaritan woman na yun, na tinestify lang niya kung ano yung experience niya kay Lord. Ganun din tayo. Ano yung experience mo sa Panginoon? Ganun din yung isi-share mo sa iba. Hindi mo naman kailangan na marunong ka talaga mag-share ng salita ni Lord para i-share mo lang yung word ni Lord sa pamilya mo na hindi ka naman kilala. Kahit yung ano yung experience mo, yung nakit mo si Jesus. No? Ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo? Kahit yun lang po, maniniwala na po yung kapitbahay ng Diyos Mosa. Amen? And maniniwala na po yung kapamilya mo. Amen po ba? Amen. And then sa 1 Peter verse 3 and chapter 3 verse 57. But in your heart, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. No? Kaya po, tayong mga naniniwala na kay Kristo. No? Pakita natin, lagi tayong handa, no, sa mga tao na nangangailangan ng hope, no, yung mga taong hopeless na, kasi marami ngayon hopeless na talaga sa buhay. Kaya tayo, pakita natin na mayroong pag-asa sa Lord, sa Panginoon. Mayroong pag-asa kapag si Lord nasa buhay natin. Merong pag-asa kapag si Lord sinunod natin sa buhay natin. Amen po ba? Sabihin po natin nun, yung may gentleness and respect. Yung magandang asal, no? Mabuting pagkikisama. Kasi, tayo na, this month po kasi meron tayong conquest. Magdadala po tayo ng kahit isa na kakilala po natin dito. Amen. This month po is conquest month po natin na magdala po tayo ng tigi-isa na kakilala natin na share mo na barkada mo, kapamilya mo,
ka-close mo, especially. No? I-invite natin dito. Amen po ba? Kasi, ito no, yung sikreto, para ma-invite po natin yung mga kapamilya natin, kaibigan natin. Suyuin po natin sila. No? And pag-isamahan po natin sila ng mabuti. Kasi hindi naman sasama sa iyo yan kung kaaway mo eh. Hindi po ba? Kailangan pag-pray po natin sila and then mag-spend na ng time sa kanila. I-build mo yung relationship nyo na magkaibigan, kapamilya, no? Para ma-invite natin po sila dito. Amen po ba? Amen. And then, Romans chapter 1, verse 13, sabi niya, I do not want you to be unaware, brother and sister, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I may have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Kaya po, tandaan po natin, no? Yung mga tao na nakapaligid sa atin, iniintay na po tayo para i-share sa kanila yung salita ng Lord. Amen. Sila na lang po yung naghihintay eh. At tayo na lang yung iniintay nila para i-share sa kanila yung salita ng Lord. Amen po. Amen. Kaya po, huwag natin hayaan na this year, hindi tayo makaka-break out, breakthrough sa buhay natin. Amen? Amen. Patanayan po natin yung buhay natin fruitful. Amen? Sa verse 15, sabi ganyan, that is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Amen po ba? Yung nagsasalita po dito si Paul. Kulong na po siya dito. No? Pero makikita po natin dito yung eagerness na pag-share ni Paul ng salita. Kailangan ganun din po tayo. Maging eager tayo sa pag-witness, pag-share ng salita ni Lord. Amen po ba? Maging excited tayo, makita yung hindi lang tayo kasi sa salita eh. Kailangan sa gawaran niya. Amen po ba? For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile, sabi niya. Wala po siya daw ihiya na i-share yung salita ni Lord. Kaya ganoon din po tayo. No? Huwag tayo pong mahiya. No? Yung sinishare natin na salita ni Lord. Kasi kailangan po ng mga tao to. Nakakasave po ng mga tao yung sinishare natin. Hindi po nakakamatay. Marami ngayon mga fake news sinishare nila eh. Yun, nakakamatay po yun. No? Pero yung sinishare po natin, nakakapagligtas. Nakakabuhay ng loob, pananampalataya sa mga tao. Amen po ba? Kaya po huwag po tayo mahiya, no? Especially to our family, na i-share yung salita ni Lord sa buhay natin. Amen po ba? Kasi po tandaan po natin, no? That brings salvation to everyone who believes. Sabi niya. Kung meron mang nag-reject sa iyo, edi re-reject si Lord. Amen? Basta patuloy lang tayo. No? Mag-share, mag-spread ang salita ni Lord. Kapag re-reject na ka, pag-pray na ulit, baka mo lang yabay ang prayer mo. And then, share na ulit. Share na ulit. Amen?
Sabi ganyan sa James chapter 2 verse 26. For just as the body without the spirit is dead, so also faith without work is dead. Amen. Ito po yung sinasabi po natin, yung meron kang mga pananampalataya, sinasabi mo nga, no? Pero kung wala ka namang gawa, no? Sabi nga, yung mga buhay, yung mga buhay ng mga tao na walang paa, hindi malayo yung mangyayari. Kumbaga, yung kapag hindi mo naman ina-apply or hindi mo naman ginagawa sa buhay mo, wala din. Walang mangyayari. Amen? Kailangan isa buhay natin at meron tayong gawin. Amen? Kaya po lahat po tayo, no? Sikapin po natin na makapag-build ng relationship sa mga tao na gusto natin. Invite dito. Amen? This year is 2025 year of breakthrough. Amen? Kailangan maka-breakthrough tayo na hindi lang tayo taga-upo, hindi lang tayo taga-simba, na parang wala lang. Nakapag-church ka lang. Parang yung dati walang nag-church yun. Kapag gano'n. Amen? Parang yung dati ginagawa lang natin ng Zimbabwe. Di ba? Yung mga dati ginagawa natin, nag-church tayo, and then Zimbabwe. Pero dito, no, kailangan meron tayong gawin. Kasi ginagawa natin, nakakapagbago ng mga buhay. Amen? Tulad po natin, no? Tulad natin, nakatulad nila dati, na matigas ang ulo, maraming mga bisyo, pero ngayon, binago na tayo ngayon. Amen po ba? Gusto natin, sa church natin, maraming nabago. Amen? At gusto ni Lord, maraming kaluluwa, maraming tao na tinanggap siya as Lord and Savior at namumuhay sa kanyang salita. Amen po ba? God can do more. 2025, sabi niya, is the year of breakthrough. Alam niyo po, meron na gagawin sa Lord this year sa buhay mo. Kailangan mo lang sundin. Kailangan mo lang gawin yung pinapagawa niya sa buhay niya. Amen po ba? Sinubukan ko ngayon tayo. Sige nga po, sabihin nyo, God can do more. God can do more In my life. in my life. Sige, sabihin nyo ba, God can do more God in can my do more. life. Basahin po natin dito. No? A life of faith is a journey, not a destination. It's a daily choice to trust in God, obey His word, and persevere through trials. As you walk by faith, remember that God is faithful and His promises are true. Alam niyo po, sa lahat ng pagkakataon, tapat si Lord sa buhay niyo. Sa buhay natin. No? In every ways, in every circumstances, in every challenge sa buhay natin. Tapat si Lord sa buhay natin. Amen? This year is a year of breakthrough. And God can do more in our life. Amen? Can you believe it? Sige po, itaas po natin yung dalawang kamay natin. Father God, right now, these hands, O God, will glorify you, Panginoon. Sa lahat ng gagawin namin, mag-glorify ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we surrender all to you.
Panginoon, iniisip namin ngayon lahat, Panginoon, na pinagdadaanan namin. Ano man yung bigat, Lord, at dalangin namin ngayon, binibigay namin lahat sa iyo. Because ikaw lamang ang may control ng buhay namin, Panginoon. Hindi po kami. Kaya po, kayo po yung manguna sa aming mga buhay, Lord God. Lord, i-revive mo ulit yung pananampalataya namin sa iyo, Lord God. Yung prayer life namin, yung pagsamba namin, gaano ka namin kamahal, gaano namin i-express, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo, Lord God. Lord, i-revive niyo po ito, Lord God. Even yung pagbabasa namin, salita mo, Panginoon. Gaano namin isang pabuhay sa buhay namin ito, Lord God. Help us, Holy Spirit, Lord God, to work with us, Lord God, to obey you, Lord God. Tulad, Panginoon, ni Paul, ni Silas, Panginoon. Tulad ni Peter, Panginoon, gaano siya nanampalataya sa iyo, Panginoon. Even, Lord God, sa mga imposibleng bagay, Panginoon. Right now, Panginoon, naniniwala kami sa iyo, Lord God. Bubuo. Kaya mong baguhin, Lord God, yung sitwasyon namin ngayon. May salamat po, Lord God. Sa iyo kami nakadepende, nakarely, Panginoon. Hindi sa aming sarili, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala ng buo, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa mga salita mo, na nagpapalakas sa amin, God. Sa salita mo, nagbibigay ng kapayapaan, Lord, kaginhawaan. Salamat po, Lord. We thank you, Lord God, for your faithfulness, goodness, Lord God, sa bawat araw na binibigay mo. Salamat po, Holy Spirit. Thank you for your presence, O God. Thank you, Jesus. Salamat, salamat. Lord, at peace kami, Panginoon. Because you are here, you are with us, O God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Ibabahagi namin, Panginoon, kung ano yung narinig namin ngayon. Ibabahagi namin sa mga tao na nangangailangan din ng salvation, ng pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Lord, help us, O God, to share them, to share to our family, our close friends, O God. Holy Spirit, O God. We thank you. We glorify your God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Sige pa lang pa sila. Are you blessed? Amen. I continue to declare a life of prayer, a life of faith, a life of obedience. And I declare that 2025, sabihin po natin ito, I declare 2025 is my year of breakthrough. Sabay-sabay po tayo ulit. I declare that year 2025 is my year of breakthrough. As po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace.
And in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen.